Hi mga Kapilipino, ako si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan at ang bawat tao ay may pinaguhugutan at ang Pilipino ay natatangi sa buong mundo. Welcome sa Kwentong Pilipino. Sa pagpasok natin sa ikalawang taon, abangan ang mga susunod na mga kabanata. Hi mga Kapilipino, ako po si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong episode natin ay may makakasama po tayo ng isang independent singer na lumilikha na rin ng kanyang mga musika. Karangalan po dito sa Kwentong Pilipino, makakasama natin Jeremy Amerini. Hello po. Ay, Jeremy, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa Kwentong Pilipino. Thank you rin po sa pag-invite sa akin at talagang niloloking ko rin po talaga ng maging kabilang sa mga na-interview niyo po. Pero nung una, nung ikaw ay una kong nakita noon sa kasama sa kabila, yung sa Mabuhay PH. Opo. Ang unang tanong ko sa iyo ngayon, bakit nangangarap ka pa rin na maging isang singer sa kabila ng, aminin natin, na limitadong mga resources para sa iyo? Yung sa resources po, kahit minor resources lang naman po, resources pa rin po yan. Mm-hmm. So, siguro naging gift na rin sa akin yung pagiging creative ko. Kaya namamaximize yung kahit mga simple materials, equipment, namamaximize ko siya. At ayun, talagang hindi aakalain na makakagawa ko ng ganong output. At the same time, pangarap ko ni guys siya. Since nung bata po ako, yun talaga yung isa sa mga hundreds na dreams ko. So, kailangan ko siyang tuparin para wala akong regret in case na bawiin yung buhay ko dito sa mundo. So, yun. Sige. Jeremy, ganito. Lahat ng mga awit ay nangangarap na kuminang ang kanilang mga pangalan sa mundo ng musika. Ikaw, kailan mo nakikinang ang bituin para sa'yo? Siguro nung time na na-release ko po yung kanta ko, para sa akin, makinang na po ako nun eh. Pero hindi po yung sabihin nung dapat na ako magmalaki. Kasi yung pagmamalaki kasi binabawi rin yan. Talagang may balik yan. At yung mga nagmamataas talagang binabagsak din yan. So isa pa rin, humble pa rin. Since ayun yan, nandito tayo sa humble beginnings at timing. Okay, Jeremy, bago natin pag-usapan ang iyong kabataan, nais kong balikan. Ano ang iyong pakiramdam kapag may nakikita kang mga solo or independent artist na masyado ng nakikilala sa mundo ng musika at ikaw ay hindi pa masyadong nakakasabay sa kanila? Ano ang iyong nararamdaman sa punto ngayon? Normally po, dapat mainggit eh. Pero sa akin, hindi po eh. Kasi yung mga success naman ng mga artists ngayon, hindi naman sila bigla ang success lang. Lahat sila dumaan sa hirap, may pinagdaan ng proseso, step by step. So sa akin, yung inggit, hindi eh. Kasi iba-iba rin naman ng story eh. May sarili-sarili tayong kwento. At ako yung gumagawa ng sarili kong kwento para sa pag-angat ko. Jeremy, gaano kahalaga ang pandabas na kaanyuan ng isang artist? Sobrang halaga kasi isa rin yun sa tinitignan, lalo na kapag yung audience mo is more on physical ang tinitignan nila. Pero para dun sa na-disappoint o dito, walang confidence dun sa physical na kanyon nila, tuloy pa rin natin kasi branding na natin yun eh. Pwede na natin gamitin as branding yun, yung kung ano yung meron tayo. So, sabi nga nun, be contented kung ano yung meron tayo sa Jeremy, babalikan ko ang iyong kabataan. Saan ka lumaki at kumusta ang iyong kabataan? Hindi naman ako sobrang blessed kung tawagin. Yung karangyaan, hindi ko siya totally naranasan. Pero, na-apply ko yung bagay na karanasan na yun sa ngayon. At sa mga magulang, napalaki pa rin naman nila ako ng tama. At hindi naman yung talagang masasabi natin walang kwentang bata, walang kwentang tao. So, nakakapag-invest naman yung mga magulang ko sa akin despite dun sa financial struggles na meron kami. At ayun, yun yung baon-baon ko hanggang sa ngayon. Okay, bilang isang pamilyadong tao, Yes. na-apply mo siya ngayon. Yes po. Jeremy, babalikan ko. Kapag binabalikan mo ba yung mga mahihirap na sitwasyon ng iyong pamilya, minsan ba napapaisip ka, namili ka na lang ng pamilya? Hindi po eh.
Kasi may mga tao na, may mga bata na walang pamilya. So, kung ano man yung pamilya na meron ako, hinihiling yun ng ibang bata. So, kung ano yung meron ako, tinanggap ko yun talaga. Kasi hindi lahat ng meron ako, meron din yung iba. So, ayun, kaya grateful pa rin ako sa mga magulang ko despite dun sa naranasan namin ng kabataan. Ano ang pinakamasayang kwento ng iyong kabataan kasama ang iyong mga magulang? Sabay-sabay po kami kumakain kahit yung ulam namin ano lang. Talahib ba yun? Hindi ko alam eh kasi tumira kami dati sa bukid na ano eh, na wala talagang masasarap na pagkain kung tawagin. So ayun, masaya na po ako ng mga time na yun kaya pag naaalala ko po yun, bumabalik talaga ako sa umpisa kapag naramdaman ko na mayabang ako, ganun. Balik lang ako dun sa pinagmulan ko para hindi ko malagpasan yung sarili ko. Okay. Paano naman, kapag naaalala mo, anong maituturing na kwento o bahagi ng buhay mo ang pinakamalungkot? Siguro pag nag-aaway yung mga magulang. Kasi yun nga, panganay kasi ako eh. Since firstborn, isa yun sa pinakamasakit sa akin yung makitang nagpipisikalan sila, sasakitan, na dumating sa point na gusto nang wasakin yung pamilya na maghiwa-hiwalay na kami, ganun. Pero hindi pa rin yung pinaintulot ng Diyos eh. At yun, dinal ako rin yun, binaon ko rin yun kasi yun, parte rin siya ng kwento ko na magagamit ko siya sa inaharap. At yun yung mga bagay na hindi ko rin pwedeng gawin sa sarili ko. Itong pinakamalungkot na bahagi ng kwento ng buhay mo, ano ang itinuro nito sa pagkatao mo upang umusad ka sa kung pagiging Jeremy ngayon?